Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang ihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang Biyernes ng buwan ng Mayo at kapisahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, dalawa sa 12 alagad na pinili ni Jesus at kanyang tinagubilinan upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita sa buong mundo, na kung saan man sila napadpad, saan man sila nakarating, ay sinikap na maipahayag at makasunod kay Kristo sa abot ng kanilang makakaya. Si Felipe at si Santiago. Sa atin pong ebanghelyo ngayong araw na ito, narinig natin ang pakikipag-usap nito mga alagad na ito. Una, sa bahagi ni Tomas, na kung saan sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." At nang magtanong naman si Felipe, sinabi ni Jesus na siya, ang sino mang nakakita sa kanya ay nakakita na sa Ama. Maganda po na mapagnilayan natin yung bahaging ito na kung saan ipinapaliwanag ni Jesus bilang anak na kung ano man ang itsura ni Jesus, yun ang itsura ng ating Ama. Bahagi po ng ating pananampalataya ang atin pong pagkilala sa iisang Diyos na mayroong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Minsan nga lang po, di ko din malubos maiwasan na minsan pinaghihiwa-hiwalay natin ang tatlong ito. Yung iba nagdidibosyon sa Ama, iba nagdidibosyon sa Anak, iba nagdidibosyon sa Espiritu Santo. Maliwanag naman na ito ay iisang Diyos. Kaya pinapaliwanag ulit ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. At anuman ang sinasabi ni Jesus, yun ang sinasabi ng Ama. Anuman ang ginagawa ng Anak ay ginagawa ng Ama. So, yung bond nung dalawa o ni Jesus sa kanyang Ama ay ganun na lang para sabihin na kung nakita nyo na ako, nakita nyo na ang Ama.
Ngayon, sabihin ko po ulit, no? Kung sa atin ba, sa mga pang-araw-araw natin, sino mga nakakakilala sa inyo? Halimbawa lang po, nung bata ka pa, ngayon, no? May nakakapagsabi ba na para kang ama mo? Katulad ka ng ama mo. O kung wala man, pwedeng iba kasi, no? Hindi lumaki sa kumpletong pamilya. Kung kanino ka man lumaki, halimbawa sa nanay, para kang o katulad ka ng ina mo. Kung paano ka magsalita, paano ka mag-isip, paano ka kumilos, yung prinsipyo, paniniwala mo sa buhay, nakikita sa iyo. Kaya maganda rin na mapaalalahanan tayo na malaki ang responsibilidad natin. Kailangan natin mas maging maingat, lalo na sa inyo po, no, na mga madalas namang nagsisimba. Ano ang na-imitate ng inyong mga anak sa inyo? Ano ang natutularan nila sa inyo na parang pag nawala na kayo sa mundong ito ay magpapatuloy ang iyong parabang, hindi man sa legacy, no? Pero magpapatuloy ang mga ginagawa ninyo dahil ito ay natutunan ng inyong mga anak. Nga lang, pangit kung ang nakuha sa inyo, na sanay sa inyo, mga mannerism ninyo, paano kayo magmura, paano kayo makipag-away, baka yun ang mga nakuha. Meron nga, di ba? No? At paano mag-init ang ulo mo, paano ka kumalma, ano bang alaala po natin na masasabi at magpapaalala din sa mga nawala na sa mundong ito. Kasi itong si Felipe, si Santiago, nang makasama nila si Jesus, na-imitate na nila si Jesus. Kaya kung ano ang mga sinabi ni Jesus, yun din ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Sa kalaunan po. No? Yun din yung kumbaga, kung dahil sa pagsasalita nila Felipe at Santiago, dahil sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita, nakita na rin ng mga tao si Jesus. So sa atin, napapatuloy ba ito o nababago natin ito at mahihirapan yung mga tao na makita si Jesus dahil hindi ito nakikita sa atin? Kasi nagmumura ba si Jesus? Bakit yung mga palasimba nagmumura? Nakikipagchismisan ba si Jesus? Bakit yung mga nagsisimba? Numero 1 chismosa. Nanluloko ba si Jesus? Nagnanakaw ba si Jesus? Bakit maraming mga Katoliko magnanakaw? Di ba po? Naiisip ba natin na tayo din kasi, di ba, no? Tisaya nga sinabi, tayo ay kawangis, nilikha tayo na kawangis ng Diyos. So nakikita ba sa atin din ang Diyos? Nakikita ba sa atin si Kristo na lagi naman natin tinatanggap? Hindi lang natin naririnig sa salita, natatanggap natin sa komunyon. Pero nakikita na ba sa atin si Jesus? Alam ko mahirap, no? Malayo pa para tayo maging si Jesus. Pero hindi imposible sa taong nananampalataya na sa pamamagitan natin ng mga taong laging nagsisimba, yung mga nasa abroad na laging nagsisimba din online, nararamdaman ba nila kahit papaano ang presensya ni Kristo sa atin? Isip mabuti, no? Pagnilayan din natin na mabuti. Kasi kung maalala niyo po, sabi din ni Kristo, anuman ang ginawa ninyo sa akin o sa maliliit na ito, ginawa ninyo sa akin. Sa mga may sakit, sa mga nasa bilangguan, sa mga walang matirhan, walang maisuot. Kaya isang
malaking responsibilidad natin, no, na pag-ingatan natin mabuti yung ating mga kinikilos, ang ating mga sinasabi. Kasi diyan po, didepende din kung ang mga tao ay makakakita din kay Kristo dahil sa atin. Amen?